Yun. Lisensyo. Yan. Thank you. Ayan like tayo mga kababayan na 500 likes pa lang tayo dyan. Napause ako kanina kasi sigaw. Duterte. Hindi, si ano yan? Yeah. Si Brothers Traveler yan nagsasalita. Hintay natin. Hindi ako gwapo. Tiyanak ng kapre. Meron ba ang tiyanak ang gwapo? Meron pinako doon sa tungkol. Ay, thank you. Estrella Imperial ha. God is powerful. Good feeling. Kasama ako rito. Kasama ako. Suro. Hintay lang tayo ha. Ay, Jasmine. Oy, one Canadian. Oy, Sa mga gustong pumunta, pwede pa dito sa Quezon City Memorial Recital. Pwede pa. Abot pa kayo. Napaka-peaceful naman po nito mga babae. Marami natin, napaka-peaceful. Sir, ano? Alam ko maharap ka kanina sa kamo. Ito, may problema naman eh. O si Jocelyn Medina. Ay, bright na rin hinahanap kayo na rin ako. Nancy Escobar, Bergie, Pipimosa. Wala na. Ay, Ate Christina Mandiola. Live pala to sa studio mga kababayan. Itong interview kay Sir Dan, live po sa studio. Ano? Sa studio ng Isiminay. Sa studio. Eh, medyo nahirapan kumonekta kasi ang hina nga po ng signal natin dito. Nahirapan po kumonekta. Sir, ngayon at tumalagsa po ang mga tao na sumusuporta po sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa. Sir, dito po sa Quezon City. Hindi ko na mabilang kasi dala ko mga t-shirt dito na piniprint natin na may tatak na we love Tatay Digong and we love Sara, support Sara at support ka Eric, Dr. Lorin Badoy and SMNI. Naubos po eh. And marami, hindi ko na po makaunting ngayon. Na-interview po siya sa SMN studio mismo. Sa studio mismo, live. Hello? Yeah? Hello? Continuation na the remaining okay, una, alam natin kamakailan nag-file po ng petition na naman itong si Congressman Franz Castro diyan po sa Korte Suprema. At kung papansinin po natin, kaya sabi natin, protektahan po natin si Inday Sara at pero hindi ko na papangalanan kung sino itong isang nasa Senado na pinagre-resign. Kung mapapansin natin, maliwanag po sa sambayan ng Pilipino kung sino po yung nagtatrabaho ng matino. Siya po ang tinitira ng gobyernong ito.
Base po sa nangyayari, siguro naman nakita lang po ng mga nanonood po natin at tagapakinig, inumpisahan po ito sa confidential fund, at impeachment, kung ano-ano binabato po sa ating mahal na Vice Presidente, at sinugundahan pa naman ito sa kanyang ama, sa ating mahal na Tatay Digong, yung ICC, kaya nga may mga tarpaulin po kami dito, Noto ICC, maliwanag naman at alam naman natin kung sino ho yung nasa likod naman po nito at nagmamaniobra po nitong gustong matanggal po ang Duterte para po malaya po sila na magawa po nila ang kanilang gusto dito po sa gobyerno. Uulitin ko lang po yung sinabi po namin. 6 na taon po binigyan po tayo ng kapayapaan. Lagi ko sinasabi rin sa vlog ko po to, bilang isang Pilipino, may pagmamalaki ko na ako'y Pilipino, taas noo ako kahit kanino. Nung panahon po ng nanunungkulan pa bilang presidente ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Number 2, kaya masasabi ko po yan na kahit ako, even me, na sa Davao, lahat po ng lugar sa Mindanao, halos na ikutan ko nung panahon po ni Tatay, very peaceful, maglakad ka, tahimik, gabi, wala akong kinakatakutan at wala talagang takot yung mga kriminal, so iba po ang tatak Duterte, talagang ipinakita niya po na puprotektahan po tayo ni Tatay, hindi na tayo pinoprotektahan, itinaas pa po niya ang ating moral bilang Pilipino. Okay, ito ang secretary. Marami ka na sa alam mo. Dadaan sa ako. Dadaan sa sila. The moment that will happen. The moment will happen. Isa may flag. Malupit doon. Ayun na. Pwesa, isarap yung pwesa. Nakita mo kami dito kasi nandito yung SMNI. Video kami. Basta diretso ka dito, sabihin mo. Yes po, pero ang tawag yan, Butcher Department, Bex sa Philippines. Ano to, live interview sa SML Live. Laban kasama ang bahay. Kaya, tahimik na kami. Actually, isa lang po ang sigaw po rito ng lahat ng pinagsama-sama ng sambayan ng Pilipino. Bumalik po, ibalik po ang tunay na agila. Ibalik po ang Duterte. At yun po ang panawagan po ng lahat ng mga kasamahan po natin dito sapagkat nakita po natin yung tunay na malasakit at may kamay na bakal sa mga masamang loob. Kaya ho, panawagan po ng nandito po sa atin, ibalik po ang totoong agila ng Pilipinas. Mamaya na ako makapag-jacket kasi Ma'am Lorraine, before ako sagutin yan, at alam niyo po, nais ko muna pong kung yung pagkakataong ito na mabatiin po kayo po ang mga bagong bayani po ng mga mamamahayag ng ating bansang Pilipinas. Ano po ma'am, kayo po ni Ka Eric at saka po ni Dr. Lorraine Badoy. So sagutin ko po yung mga tanong po nyo, regarding po dyan sa 2025 kung wala na. Basta ho, matanggal po yung salot na 3 kamatayang black dyan na nasa Kongreso. Mawawala ho yan. Paliwanag ko lang ho,
Bakit merong peace talk ngayon? Bakit may banner kami no peace talk? Yan ho ang senyales na mahina na po ang mga CPP-NPA. Ano ho? Ngayon, para ho sila, ano ho, makapag-recruit, kailangan ho nila ng peace talk. Kumbaga sa boxing ang laban ho dito, yayakat muna sila. Ano? Mahina na eh. So, we wish 2025 maging matataglo ho itong gobyernong ito. We are looking forward na sana maamoy ng mga nasa gobyerno yung totoong kalaban po at ang salot ng bayan makita po at maamoy po ng gobyernong ito. So ayan, live pa rin po yan mga kapatid. Interview po kami sa studio ng seminar. Well, bago ko manawagan, actually sasabihin ko, prangkahan ako. Nabutol din ako. Kasi inaasahan ho namin na parang hindi planado eh. Ano, parang hindi pinag-usapan to na walang pinag-usapan na plano silang dalawa. Si BP Sara, si Kuting, si Bongbong Marcos at nakawan. Akala ko nasa live ako ng vlog ko eh. Hello? Ang ganda naman pala. Ate Joseph Lins, thank you. Thank you sa una, Ate Joseph Kaya mga kababayan, ito pa rin tayo. Sherdan po ang tumaga yung spokesperson po dito. Isa lamang po dapat parang sila sa spokesperson po. Kasi Traveler!